So here comes the result. Ayan, nalagay na natin yung mga plywood, 10 mm na plywood. So sobrang laki nga po nito. Bali yung sukat niya po 5 ba yan? 5 by 8 feet. Once ma-fold po siya, 4 by 5 feet. What's up guys? We're back again dito sa aming channel. So, wanna give you the details or update rather dito sa aming DIY project na rooftop tent sa aming minivan. Ayan, ito na po yung progress. Bali, nakalagay na po tayo ng 10 mm or it's equivalent to 1/2 na thick na plywood. Bali, marin po yung ating ginamit. But this is soft type na marin. This is not a recommended. Ito po yung kanyang brand. Bali, yung nakasanayan ko pong gamitin na brand is yung Orgon. But since ito na po yung ating nabili, so ayan, pinagpatuloy na natin guys. So, before natin ikakabit yung kabilang bahagi nito, pakita ko sa inyo yung ilalim na part nitong ating rooftop tent. Tulungan mo nga ako, madam. Push natin. Wait lang. Ano lang siguro na. So, may dinagdag tayo na rec tube. Bali, ito po yung magsisilbing pinaka-base ng ating rooftop tent. 1x2 po ito. 1.5 yung kapal. And then, bali, I shape it this way para at least may konting design naman. Nahirapan tayong mag-welding dyan. And then, this is the front nga pala. Ito po yung nasa unang bahagi or nasa unang part. And then, this is the rear part or yung likod na bahagi. Ayan, bali, hindi ko na po na-welding yung mga gap. So, possible nito is i-mamasilya na lang natin para masilyo po or masirado po yung mga butas dyan. Possible nito while itatahi po yung cover or yung upholstery, gagawa tayo ng kanyang bracket dun sa pinaka-top ng ating sasakyan. So, ayan, babalik na natin. Ito nga pala yung pinaka-base niya. Ito yung nasa sa taas na part ng ating sasakyan. And then the other one is ito, yun po yung nasa yung magsisilbing cover once naka-fold na po siya. By the way, I'm here with my wife. Siya po yung tutulong sa atin dito sa ating ginagawang DIY kung paano natin ikakabit or ipapasok yung plywood. Actually, dapat po ilalagay na yan na wala pa po ito or tatanggalin to. So, since nalagay ko na po yung strap, so medyo mahirapan na tayong tatanggalin pa ito. So, I just decided na hanapan na lang natin ng paraan. So, Madam said, pahirapan daw yung pagpasok. And then, wanna give you the details as well nitong strap. Bali, tinahi ko po yung part na ito para hindi po siya ma-remove dahil may chance po kasi na mapunit siya dahil tigi isang tornilyo lang po yung ating nilagay. So, I just stitch it like a fro. Ayan, kinamay ko lang po yan guys. As well as this part right here and then this one as well. So sa gitna, hindi ko na siya tinahi dahil nga po parang support lang po siya sa center na hindi po mag-down yung ating, kumbaga hindi maglupay-pay yung ating tent. So nga pala guys, yung gamit nating screw dyan is this one and po self-drilling screw na 3/4. Ayan, ito po yan guys. Flat po yung, not flat, medyo curvy po yung ulo niya and then it has a built-in washer. So this is very recommended na screw para sa plywood po. If you wish to follow or sundin nyo po yung aming ginawang DIY. So, let's go madam. Wala nang intro-intro. Ipapasok na natin itong plywood. So, possible nito is yung back face or back face ba yun? Face and back kasi yung plywood guys. So, most likely yung likurang bahagi is dun sa ilalim. So, let's proceed madam. Can you
Yung gaspang. Oh. Yun na yun. That's the right term, gaspang. Yung gaspang sa ilalim. Mm. Yung medyo small. Yung smooth sa ibabaw na part. Okay. Sige, madam, pasok mo. Ano ko? Dito ka sulod. Kasulod. Abay ko nun. Then, oops. Tulong ko din. Ay, yan na tayo mo. Kaya ko, record na siya na. Sabi mo dyan. Lain mo. Lain mo. Hindi ko masulog dire. Push it. Masakit ito. Kaya sa kanan. Wait lang, wait. Oops! Ayan guys, shoot na shoot yan. Bali, nagkaltas tayo dito sa kanyang hands para mapasok po yung ating, papasok rather, itong ating plywood. And then, ready to drill na po yan. So, ikaw na maghawak, Dam. Ay, sabi. Let's go. Asan na yung mga screw natin? Dito ka madam, lapit dito ka. Medyo mabigat na siya. Asa pagtungtong dito. Oh. Very nice. Then, what's next? Then, sa gitna nito. Then, dito. Talagas. Then, sa kabila naman. Sa kabila. Dito. Hala, overlap siya. It's okay. Sa. Pusan ko na. Sige. Magkatasahan ng pala. Uy. Wait. Oy. Victor, ay. Pila kay charge na sa kanto. Gitna. Positive guys. Ano ba ordinary ang plywood? Excuse me po. Index. Ha? Nalubat tayo guys. Talaga sa charge na ako. So nalubat yung ating cordless drill. So ito na lang yung wired. Hindi pa tunog. My God. Ang lakas yung makita. Then, proceed tayo sa gitang bahagi ito.
Move back. Then, capture mo ng mas malayo. Alis ka dyan, Kira. Ano ba? Muslog siya. Kuha na rin sa ilalim. Ay! Kinang yan. Masakit ang dito. Ayun, sa left dyan, sa kababa. Repeat ka kayo nito eh. So here comes the result. Ayan. Nalagyan na natin yung nalagay na natin yung mga plywood. 10mm na plywood. So sobrang laki nga po nito. Bali yung sukat niya po 5 by 8 feet. Once ma-fold po siya, 4 by 5 feet. Diba? Sobrang spacious niya po. Ayan. So possible po kasya po dito yung 4. If puro po bata, possible marami. Pwede pababag daw, sige daw, babag. Di ka diha. Igo eh. Kuan man ka 5 feet. Pero ay mo tiil Sakit ang masapon. na maguba imong kuan. Then, so hindi po siya advisable na nakaganon yung paghiga. So I would prepare na nakaganon dyan. And then, pwede siguro kung gagmay. So that's it guys. Abangan nyo po yung karugtong na video nito or yung part 4. Part 4 dahil nga po mangutot man yung part 4 nito dahil dadalhin natin ito sa may mga upholstery dahil wala tayong makina. So if ever meron tayo, siguro tayo na rin po yung magtatahi. So to make it successful, dadalhin natin doon para matahian na po then magbibigay na lang tayo ng instruction, kumbaga. Then alis kayo dyan. We'll try to fold it. Dali. Wala. Sige, ikaw na lang mag-fold. Wala. Alis kayo dyan. Opo na. Sakit. Wow, mali. Yan na. Alis ka dyan. Sige, pilo. Siya lang, pilo alam. Diri ka magpilo. Kaya mama na base dito. Doon ka. Dito lang ako. Bakit? Hinahin niya kay... Sige. Kaya mo yan. Oops. Nakiscratch na yung tiles. Then, oops. Very good. That's it guys.
So, hindi na siya ganun kalaki yung park dito. Kumbaga, just enough sa biddings and mga unen. So, that's it for now. Sana po ay may Nag-enjoy nakuha kayo. kayong nag-enjoy ko sa aming video. At the same time, may nakukuha kayong konting idea related nga po sa paggawa ng rooftop tent. This is just a DIY, guys. Pero pag may mag-order, then if this project will be successful, try natin mag-mass production, char. Bitaw, lain na po nga model. That's it for now. make sure to like this video at the same time. Pa-subscribe na rin po nitong aming channel. Bye-bye for now. Have a good day. God bless everyone. Bye.